Narito ka dahil may bahagi pa rin sa iyo na naniniwala na maaaring magbago ang mga bagay at naniniwala ka dahil maaari nga. Hindi ako narito para magbenta ng pantasya ulitin. Ang nakakapagod na payo tungkol sa malusog na pamumuhay na narinig mo na ng libo-libong beses at hindi naman talaga gumana. Narito ako para pag-usapan ng isang bagay na hindi binabanggit ng karamihan sa mga doktor sa kanilang konsultasyon. Maaaring dahil sa kakulangan ng oras, sobrang protocol, o dahil walang nagtatanong ng maayos kung paano ka talagang pakiramdam sa loob. At ngayon tatanungin kita, kumusta ka? Hindi ang ikaw nang huminginiti sa mga larawan ng pamilya. Ang ikaw na nagigising sa madaling araw na iniisip kung babalik pa ba ang dating lakas. Ang ikaw na iyon ang mahalaga dito. Kung ikaw ay mahigit sa 6 taong gulang at naramdaman mong may nagbago sa iyong katawan na mas mabagal na ang daloy ng dugo na ang dating natural na pagnanasa ay unti-unting nawawala na ang kasiyahan ay naging alaala na lamang kaysa sa kasalukuyan. Alamin mong hindi ka nag-iisa at may ipikong paliwanag ito. At may solusyon. Isang solusyon na kasya sa isang baso ng alak. Tama ang binasa mo. Ako si Dora Rose Padilla, isang manggagamot na may mahigit 2 taong karanasan sa kalusugan ng puso at integrative medicine. At ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang 4 na uri ng alak na napatunayan ng agam na malakas, nakakampi sa sirkulasyon ng dugo, kalusugan ng mga ugat at sa buhay sexual ng mga lalaking mahigit sa 6 taong gulang. Dahil ang pagnanasa ay hindi nawawala sa edad. Nawawala ito kapag nasira ang mga ugat, kapag bumababa ang daloy ng dugo at kapag hindi na nakakatanggap ang katawan ng kailangan nito. At ang alak sa tamang paraan ay maaaring baguhin iyon. Bago magpatuloy, kailangan ko ng maliit na pabor sa iyo. Kung ang nilalamang ito ay maisaysay na sa unang ilang segundo, pindutin mo ang like na yon. Hindi ito formality. Kapag ginawa mo ito, naiintindihan ng channel na ito ang uri ng impormasyon na kailangan ng mga tao at dadalhin ng algorithm ang video na ito sa mas maraming lalaki na nasa posisyon. Mo ngayon na nangangailangan marinig ito, hindi mo lang ako tinutulungan. Tinutulungan mo rin ang isang taong maaaring nasa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Dahil ang ibabahagi ko ngayon ay simula pa lamang ng isang serye ng mga nilalaman tungkol sa kalusugan ng lalaki na magbibigay sa iyo ng totoong impormasyon. Walang paligoy at walang pagusga. Ngayon, pumunta tayo sa mahalaga. Ang unang alak ay ang Cabernet Sauvignon. Ang pulang alak na ito na puno ng lasa at mayaman sa mga compound na tinatawag na polyphenols. Lalo na ang resveratrol na direktang gumagana sa mga dingding ng mga ugat. Nagpaparelax sa mga artery at nagpo-promote ng vasodilation na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa buong katawan. Kabilang na ang mga bahaging pinakamahalaga pagdating sa intimacy. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Sexual Medicine ay nagpakita na ang mga lalaking may katamtamang at regular na pag-inom ng pulang alak ay may mas mababang insidente ng erectile dysfunction kumpara sa mga hindi umiinom. At ang Cabernet Sauvignon dahil isa ito sa pinakamayaman sa resveratrol sa mga pulang alak ay nasa tuktok ng listahan. Ang sikreto ay nasa dosis. Isang baso bawat araw mas mabuti sa oras ng hapunan. Hindi 2, hindi 3. Isa lang. Ang sobrang alak ay gumagawa ng kabaligtaran ng gusto natin. Dahil ang katawan ay hindi tanga at sinisingil, nito ang sobra ng may interes. Sabihin mo sa akin sa comments kung anong lungsod o bansa ang pinagmumulan mo habang nanonood ng video na ito. Totoo, ito hindi protocol. Sa tuwing binabasa ko ang comments at nakikita ang mga tao mula sa buong mundo na sumusubaybay sa channel na ito, nararamdaman ko ang init sa dibdib na walang salitang maipapaliwanag. Isa ito sa pinakamagandang bahagi ng aking araw. Yung pangalawang alak ay ang Pinoten. Kung ang Cabernet ay ang alak para sa malakas na puso, ang Pinoten ay ang alak ng mahusay na kahinaan. Ito ang may pinakamataas na konsentrasyon ng resveratrol sa lahat ng pulang alak dahil ang ubas na Pinoten ay may manipis na balat at kailangang gumawa ng mas maraming compound ng depensa habang lumalaki na nagre-resulta sa mas maraming proteksyong substance sa huling produkto. Bukod dito, ang Pinoten na ay may mas banayad na profile ng tannins na ginagawa. Itong mas madaling ma-absorb ng organismo ng mga taong may sensitibong tiyan. Nakaraniwan sa mga lalaking mahigit sa 6 na taong gulang na gumamit na ng mga anti-inflammatory o gamot sa presyon sa loob ng maraming taon.
Sinabi ng Dr. Rodrigo Manalastas, isang cardiologist na nakatrabaho ko ng 5 taon sa mga pag-aaral tungkol sa kalusugan ng ugat sa mga matsuredong lalaki na ang Pinon ay parang physical therapist para sa mga artery. Dumarating ito ng dahan-dahan. Gumagana ng may pag-iingat at lumalabas. Ang resulta sa loob ng ilang linggo hindi dekada, isang baso bawat araw at ang iyong sistemang vascular ay magsisimulang magpasalamat ng tahimik. Ang pangatlo sa listahan ay magugulat sa ito ay ang puting alak, particular ang Sauvignon Blanc. Alam ko. Ang buong mundo ay nagsasalita tungkol sa pulang alak pagdating sa kalusugan ng puso at malamang na hindi mo pa naririnig na binanggit ang puting alak sa usapang ito, pero umunlad ang agham. Ang mga pananaliksik mula sa Universidad ng Navarra sa Espanya na inilathala noong 2 at ay natukoy na ang Sauvignon plant ay may mataas na antas ng anterosol at hydroxyterosol, dalawang phenolic compound na may anti-inflammatory at antioxidant properties na nagpoprotekta sa endothelium. Ang panloob na lining mga ugat, ang mismong lining na kapag nasira dahil sa talamak na pamamaga o pagtanda ay nagdudulot ng pagkipot ng mga artery at pagbaba ng daloy ng dugo sa ari. Nang simula ng Dr. Fernando Buenaventura, isang pasyente kong retirado na 71 taong gulang na akala niya ay tapos na ang kanyang buhay na intimate. Naisama ang kalahating baso ng Sauvignon plant sa tanghalian kasama ang magaan na Mediterranean diet. Sa loob ng 3 buwan ay bumalik siya sa klinika na may ngiti na hindi ko nakita sa nakaraang 2 taon. Walang pagmamalabis, walang murang romantiko, purong physiology na gumagana ng tama. Ang ika-4 at huling alak ay marahil ang pinakamaliit na inaasahan sa lahat. Ito ay ang rose na alak, particular ang mga rose na gawa sa ubas na Grenache o sira na dumaan sa maikling proseso ng maserasyon na pinapanatili ang mga compound mula sa pula at puti na lumilikha ng natatanging profile ng pinagsamang antioxidants. Ang rosy ay nakakatanggap ng lumalaking atensyon sa mga pananaliksik tungkol sa kalusugan ng vascular ng lalaki dahil bukod sa tradisyonal na polyphenols ay naglalaman ito ng makabuluhang dami ng quercetin, isang substance na nag-i-inhibe sa enzyme phosphodistase, ang mismong enzyme na ini-inbar ng mga sikat na gamot para sa erectile dysfunction pero sa paraang pharmacological at biglaan. Ginagawa ito ng rose ng unti-unti, patuloy at walang mga side effect na nakakatakot sa maraming lalaki. Kapag iniisip nilang gumamit ng gamot, hindi ito kapalit ng medikal na paggamot. Pero bilang kakampi sa pag-iwas at pagpapanatili ng kalusugan ng vascular, simula ng ping ng agam, ang rose ng mahigit na respeto kaysa 10 taon na ang nakalipas. At si Aling Esperanza, pasyente kong 66 na taong gulang na sumusubaybay sa aking trabaho ng 4 na taon at ang kanyang asawa na si Ginoong Alfredo na nagsimulang uminom ng rose ng katamtaman pagkatapos ng aking gabay. Ay minsan sinabi sa akin, nang may ngiti sa gilid na siya ay nagiging muli ang lalaking nakilala niya 4 taon na ang nakalipas. Walang halaga iyon. Ngayon bago tapusin, kailangan kong ulitin. Ang isang bagay na kasing halaga ng lahat ng sinabi ko hanggang dito. Si katamtamang pakinomay, nangangahulugan ng isang baso bawat araw para sa mga lalaking mahigit sa taong gulang. Nangangahulugan ito ng pagpili ng dekalidad na ala hindi ang pinakamura na may mataas na sulfitos na mas makakasama kaysa makabuti. Nangangahulugan ito ng hindi paghahalo sa mga gamot. Nang hindi kumukonsulta sa doktor at nangangahulugan ito ng paglalagay nito sa konteksto ng pamumuhay na may paggalaw, magandang pagkain at dekalidad na tulong. Ang alak ay hindi gumagawa ng milagro ng mag-isa. Ito ba'y nagpapalakas sa isang organismo na inaalagaan? Kung ginagamit mo ang alak bilang dahilan para baliwalain ang lahat ng iba pa, hindi ito gagana at sisihin mo ang alak kapag ang sisi ay sa iyo at sa pagmamahal kung sasabihin ko iyan sa iyo. Ang magandang balita ay ang kakayahan ng katawan ng tao na gumaling ay sobrang undervalued ng karamihan. Mga lalaking 6 na feet kahit 80 taong gulang ay nagbalik sa aktibo at kasiya siyang buhay intimate. Nang maibalik ang kondisyon ng kanilang vascular, ang sirkulasyon ay hindi one-way street. Maaari itong bumuti. Maaring maging elastic muli ang mga ugat. Maaaring maibalik ang daloy. At ang pagnanasang hindi naman talaga nawala ay maaaring magbalik ng buong lakas na lagi nitong tadlay. Nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito na nagbibigay na ng maraming impormasyon tungkol sa iyo. Ipinapakita nito na hindi ka sumuko.
Ipinapakita nito na gusto mo pa rin ng higit pa sa buhay. At iyon sa sarili nitong karapatan ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Kung ang nilalamang ito ay may pagkakaiba sa iyo ngayon, ilik bago ka umalis. Mabilis ito, libre at gumagawa ng malaking pagkakaiba para maipagpatuloy ko ang paggawa ng dekalidad na impormasyon na nakararating sa mga nangangailangan. Mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video dahil marami pa tayong pag-uusapan. Tungkol sa kalusugan ng lalaki, sirkulasyon, longevity at kasiyahan. At sa comments, sabihin mo kung saan ka nanonood. Lungsod, bansa, anumang gusto mong ibahagi dahil sa channel na ito, walang hangganan, mayroon lamang pagnanais na mabuhay ng mas mabuti. Hanggang sa susunod na video.